Mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parang Carmelita, na walang sawang nagpapaabot sa inyo at nagbabahagi ng napakasimpleng mensahe na napupulot at nakukuha natin sa ating mga pagbasa araw-araw. Maraming salamat sa inyong pakikiisa, sa inyong pakikinig. Alam ko na marami sa inyo ang napakabisi, ngunit nakakatuwa naman na yung iba nagsasabi na pagkagising ng umaga, ito na talaga ang napapakinggan. Napakaganda rin ng pakiramdam na magsisimula tayo sa ating mga gawain na naririnig natin ang mga mensahe ng ating mga pagbasa. Malayo man tayo sa simbahan, saan man tayo naroroon ngayon, nakakatuwa na laman ng ating puso't isipan ang mga mensaheng ating naririnig. Pagsikapan lang natin ng lahat ng ating mga pagninilay ay maging mabuti. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 5 hanggang 11. Araw ng Martes, Mayo 7, 2024. Dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na aalis na siya at kailangang umalis siya. Masakit man sa kanilang isipan, sa kanilang puso, ngunit nakakabuti na umalis siya. At sasabihin ni Jesus ang katotohanan sa kanila. Alam nyo, bilang tao na malungkot sa atin at hindi maganda ang ating pakiramdam, kung may isang taong mahal natin na umalis, siguro alaala na lang ang maiwan sa atin. Pero nakita din natin ang mga positibong epekto nito sa ating sarili. Dahil kung aalis na ang taong inaasahan natin, doon tayo magsimula na magsikap. Doon magsimula na haharapin natin ang mga pagsubok na tayo lang. At ang mga aral na mapupulot natin sa mga pagsubok na hinaharap natin ay magsilbing tibay, lakas at inspirasyon sa ating pagkatao. Ngunit, ano ba itong katotohanan na gustong ipabot ni Jesus? Ang katotohanan ng Espiritu ang siyang tagapamagitan at gumabay sa atin sa ating pang-araw-araw na mga gawain at sa ating patuloy na pakikisalamuha sa bawat isa. Maramdaman lang natin at makita ang buhay na presensya ng Panginoon. Magtiwala tayo sa ating sarili, magtiwala tayo sa Panginoon na nag-iwan sa atin ng tapat na panindigan ng kanyang pagmamahal na sabi pa nga niya, kahit ano ang mangyari, hindi niya tayo iiwan. Sana mga kapatid, ang katotohanan itong ating naranasan sa Panginoon ay magsilbing lakas natin. At tayo mismo na naging saksi ng katotohanan ito ay patuloy na magpahayag ng kabutihan, ng awa at ng kagandahang loob ng Panginoon sa ating buhay. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maunawaan ang katotohanan ng iyong kabutihan. Turuan mo kaming maging tapat sa katotohanan ito. Amen.